Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na yung matagal nating minamanifest na natupad na. So, ngayon, sabi dito sa balita, cheese out, Soto in. Breaking news, nakakalap na umano ng sapat na suporta si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto para palitan si Senador Francis Chis Escudero sa pagiging Senate President. So kayo, tanungin ko kayo, agree ba kayo na mapalitan bilang Senate President itong si Chis Escudero? Well, for me, kung ako yung tatanungin, kasi mula pa sa issue ng, mula pa sa issue ng budget insertion, sa issue ng flood control, hanggang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi natin malaman kung saan ba siya pumupwesto. Hindi natin alam kung leader ba siya ng Senado. Diba kasi, we all know na magaling siyang lawyer, pero hindi natin alam kung magaling lang magsalita, pero kulang naman sa gawa. Kasi ito kung ako yung magtatalakay, unang ipo-point out ko sa kanya is yung patungkol sa flood control and budget insertion. Diba? Issue niya yun. Biruin nyo magkano yung in-insert doon? 142 billion budget insertion. Para saan? Para sa flood control projects. And guess what? Isa sa may malaking bahagi ng pondo ay napunta sa mga iilang golden contractors. And isa na sa golden contractors na yon ay ang pagmamay-ari ng kanyang kaibigan, matalik na kaibigan na si Lawrence Lombiano. Yun yung kaibigan niya na nag-donate sa kanya mga minamahal ng 30 million sa panahon nung tumatakbo itong si Chis Escudero at siya ring nakakuha ng bilyong-bilyong pondo dito nga po sa DPWH. Hindi natin alam kung legal man or hindi, pero malinaw po ang conflict of interest. At dahil dito, madami ang nagsasabi, most corrupt budget ever. Pangalawang itatakal natin na issue is yung kampanya at donor issue. Diba? So, meron pong paglalabag itong si Chis Escudero dito sa Omnibus Election Code. Alam naman natin na bawal magbigay ng campaign donation ang isang government, bawal magbigay ng campaign donation ng isang government contractor, lalo na kung meron itong mga existing contracts. Kaya sa nakita natin na malinaw itong si Chis Escudero ay meron talagang pananagutan. Tapos sasabihin ni Chis Escudero, hindi, demolition job lang yan. Paano naging demolition job? Ba't ganyan yung tono mo? Diba? Ba't hindi mo na lang sagutin ang katotohanan? So, pangatlong inire-raise ko ditong punto na kaya karapat-dapat na matanggal na bilang Senate President itong si Chis Escudero is nawawalan na ang Senado ng leadership. Diba? Dahil sa issue ng flood control, unti-unting nawawala ang suporta ng Senado. Hindi lang ng Senado, buong taong bayan sa Senate. Diba? Sa budget insertion, parang nasira yung imahe ng Senate dahil sa ginawa ni Chis Escudero. At dahil doon, nakapag-ulat, I don't know kung confirmed na meron pong 14 out of 15 na mga senador ang pumanig kay Tito Soto para palitan siya bilang Senate President. So ngayon, kung tunay, diba mga minamahal na leader itong si Chis, abay dapat hanggang ngayon, solido po ang suporta na nakukuha niya. Pero sa nangyayari ngayon, abay, nagmistulang lame duck, diba? Na Senate President na walang nagkikilalang otoridad ang mga sariling kasamahan niya mismo. Parang initsapwera na siya. Diba, mga minamahal? So, pang-apat ko na nire-raise na issue dito is yung ginawa niyang desisyon tungkol dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano akala mo? Malilimutan namin yun, Senate President? The way na i-remand mo ang impeachment ni VP Sara na supposedly forthwith. Diba? Ginawa, tinalakay. Ano yung ginawa mo? Dinilayed. At ibinalik mo pa dito sa lower chamber itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bakit mo binalik? Di ba kasi sabi mo merong issue.
Issue daw sa kredibilidad and yung issue, ano tawag doon na issue mga minamahal, na itong si VP Sara Duterte parang wala daw nilabag, ganyan-ganyan, napaka-unconstitutional daw. So, merong doubt. Itong si Chis Escudero, dito nga po sa House of Representatives, na parang mali, 'di ba? Ang ginawang legal na hakbangin ng ating House of Representatives. And napaabot pa ito sa Supreme Court, na Supreme Court mismo ang nagdeklarang unconstitutional. Kaya at the end of the day, natapos ng wala itong impeachment ni VP Sara Duterte. So, naging slow grind, mga minamahal, itong impeachment ni VP Sara. So, ano pang issue natin dito? Panlima. Diba? Public perception. Ano yung public perception kay Chis Escudero? Walang kwenta. Paano nasabing walang kwenta? May issue na nga siya sa conflict of interest sa flood control, may malaki na nga siyang campaign donor sa contractor, nawalan pa ng kontrol ang suporta dito sa Senado at sa impeachment, mga minamahal. Mas pinili niyang gawing technical. Hanapan ng technical or palusot. 'Di ba? Itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte, instead na bigyan ng pananagutan ng accountability and full transparency. 'Di ba? Kaya yung narinig ko, napapalitan nitong si Chis Escudero, like, yes, why not naman, 'di ba? Tapos ang ipapalit itong si Tito Soto, na isa sa pinaka-merong paninindigan. Lalo pa tingnan ninyo, yung mga appointee na nilagay dyan sa iba't ibang komite. 'Di ba? For example, sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi ba dapat yung mga ina-appoint dyan ay yung mga matagal ng senador? So, bakit yung in-appoint dyan is yung baguhang senador? Di ba nakakaloka? Kaya nagtataka ako dito kay Chis Escudero, meron pa ba siyang ginawang tama bilang Senate President? Pakatandaan ninyo, ang Senado ay dapat tagapagtanggol ng kaban ng bayan. And besides, hindi dapat ito protector ng contractor or else tinatawag na political survival. 'Di ba? Ang pagiging Senate President ay dapat simbolo ng pagiging integridad at merong tapang. Kaso sa nangyayari, lumilitaw na itong si Chis Escudero ay napakamahina. Ano pa bang ibang term? Weak, 'di ba? Kompromensado, mas inuuna ang kanyang pansariling interes kaysa sa interes ng mamamayang Pilipino. So, mga minamahal, nasa atin pa din at the end of the day ang desisyon. Hayaan na lang ba nating manatiling leader, yung ganyang klaseng tao, or panahon na para magsalita ng nararapat at sapat tungkol nga po dito sa mga eksenang ganap patungkol dito sa ating bayan. 'Di ba? So kayo, ano yung masasabi ninyo? Goods ba or not? And ano pa yung mga alam nyong issue ni Senate President Chis Escudero na hindi malilimutan and talagang totally remarkable? Sa akin, yung sa impeachment. Pangalawa, yung inuuna niya yung pansariling interest. Pangatlo, yung issue sa flood control, issue sa budget insertion, issue sa pamumulitika, sa impeachment, lahat ang daming issue ni Chis Escudero na masasabi ko nga naman na deserve niya ng tanggalin bilang Senate President ng bansang Pilipinas. And yes, I agree na maging Senate President itong si Tito Soto. Kasi why not naman, 'di ba? Magaling, may paninindigan, may tapang. So, yun lang. Alright, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.